Dalawang koponan na nasa magkabilang dulo ng tambakan sa kanilang unang laro ang maghaharap sa ating pangalawang laban ngayong gabi mula sa Big Dome. Ang Pop Cola Sizzlers ay high na high sa kanilang pagkakaubak sa Pure Foods sa Governor's Cup opener sa Tarlac. Samantalang ang Gordon's Gin ay sinalanta ng Mobiline Phone Pals noong Martes lamang. Maligaya na ang Pop Cola at ang bagong coach na lang si Norman Black sa ipinakita ni Byron Houston at umaasa silang may itinatago pa itong husay. Si Vergel Meneses ay nagpakita ring handa na siyang lumipad muli at kung may local lineup na maaaring magpahirap kay Marlo Aquino, ito marahil ang Pop Cola na may apat na locals na 6'5" pataas kabilang si Bonel Balingin. Alam ng Gin Boards na kailangang umilos na sila kung narito man o wala pa ang kanilang leader at inspirasyon na si playing coach Robert Jaworski Sr. Mahirap mag-umpisa ng 0-2 sa PBA kahit mahaba ang elimination round ng Governor's Cup. Si JP Gayoso will probably be out for the conference as you take a look at the starting 5 unit. Kaya re-activate ng Gordon si Terry Saldana from the reserve list. So that should give them added manpower, which kitang-kita nung sa unang laro nila. Kulang-kulang sila and they could not recover. Of course, they will continue to miss the presence of their coach, who probably will come back for probably their Tuesday game. Unang tapek, hindi na kuha ni Valdavid, hindi na tansya ang tapek ng kanyang kasamang partner, yung kanyang ka-1-2 punch na si Marlo Aquino. Si JP Gayoso po currently in the hospital and sana kung anong kapansanan meron si JP, gumaling agad, no? Dahil maraming tao ang mamimi si JP Gayoso, who was a big part of that Gordon's Gin victory sa Commissioner's Cup kontra sa Alaska. Yeah, not only his scoring but also his defense against some of the off-guards and small forwards players, no? Meanwhile, an easy 2 points underneath the basket para ito naman si Edwards, nabitawan ng bola pero nakashoot. He just arrived late last night, so siyempre medyo hindi pa abutin ng jet lag yan. It will take about 2-3 days, no? Yeah, so maybe the adrenaline may be able to carry him for a good game tonight. Kung titignan nyo, si Dennis Edwards, ito ay nalugi ang sastre ng kung saan man nagpapagawa ng uniforme ang Gordons dahil lagpas po ng tuhod ang kanyang short. Pero Dennis Edwards kanina nakascore ng 2 points at si Byron Houston has 4 points para sa Pop Cola. Yan ang kanilang talaan. Dalawang Gordons, pareho namang puntos na yan galing sa mga import. Yeah. Well, sigurado yan. Ang nangyari dyan, pinatahi na kagad yung uniforme mo bago ka pa nakakarating. Sinabi dito siguro 6'4" ito. Yung pala 6'8". Kasi yung listing nito 6'5". Tama, Dr. J. So, siyempre yun ang sukat mo. Yung pala, pag sukat mo pala sa atin, 6'2.5", binigyan mo na lang ng allowance. Si Michael, di balik. Ganyan lang naman ang mga suot ni Michael, pero tignan mo kumahinto mo. Tumira si Chris Bolado. And Dr. J, you were saying that merong matchup tayong maganda panoorin dito, yung labanan ng dalawang bundok. Correct. Marlo Aquino, Chris Bolado versus Balingit, and of course Aldi Realubit, pero hindi sinabay ni Coach Norman Black yung dalawa. Finally, somebody challenging the shot of Houston. Ito si Edwards. Maliksi itong si Edwards. At saka, tama yung sabi mo, Dr. J, unorthodox ang kilos nito. Shot ni Valdavid wala, pero si Valdavid sa bilis niya, naunahan niya lahat yung defender sa Pop Cola, pero nakuha ni Vergel Meneses ang bola. One-on-one play for Vergel Meneses against Jaworski. Nawala yung bola. Valdavid looking forward, hindi niya mapapasan. Well covered ditong si Edwards, si Velasco. Tumira si Dudut Jaworski, pumasok sa ilalim ang kanyang tira. And Vergel Meneses showing that he can play defense too, Dr. J. With a very clean block against Jaworski. He wanted to use the glass, pero he came off at a very bad angle here. And so it was a very awkward shot. Ayan na si Edwards. He has 4 points. All of the 4 points ay nung Gordon ay galing dito kay Edwards. Make that yung dalawa pala kay Bolado, Dr. J kanina. The score stands at 6-4. Si Houston ang may 4 points ng Pop Cola so far here in the first quarter. 3-point shot, wala. Balingit has the rebound and the hook shot. And Balingit, Dr. J, itong Pop Cola talagang panibagong sigla. Nung naalala natin sa laro nila sa Tarlac, kahit gabi na yun, tinapos natin yung laban at pamula umpisa hanggang matapos, ibang intensity pinakita ng koponan ito. Well, ito sabihin natin, Chino. Every time na nag-meet ito this year, sasabihin mo, paborito dito ang Gordons nung nakaraan dalawang konferensya. Ito lang siguro, pagpasok ng laban ito, sasabihin ng tao, medyo lamang konti yata itong Pop Cola, lamang na sa local, na dahil marami pang may diferensya, parang lamang pa sa import, hindi ba? Pero so far, yung Perry, not very flashy, pero very effective ang kanyang pinakikita sa scoring player.
Samantala si David tatawagan ng foul. Ang import po na naglalaro para sa koponan ng Gordons ngayon ay si Dennis Edwards. This is his second tour of duty dito sa Pilipinas. Yung isa hindi po sa PBA. Naglaro siya sa PBL kung saan nakalaro siya ng 5 laro. Ang storya sa kanya naging MVP daw at one time ng USBL. At Dr. J, yung kanyang eskwela, saan siya galing? I think Fort Hayes, no? And then the guy who replaced him was Marcus Timmons, no, who led that on the way to the championship. Now Marcus Timmons was a bigger player, 6'5", 6'6", na magaling rin. Ang reason kung bakit pinaltan siya, Dr. J, doon was size. Boybits Victoria using his excellent leaping ability para kunin ng rebound for a putback ng mga Alaska, rather ng Papcola ng dalawa. Speaking of Alaska, kanina ang Alaska binugbog ng todo yung badly depleted na Shell sa ating first game. Although badly depleted na sila, I thought that, Shell played with very little heart. I mean, para kang matalo ng 30 puntos sa isang laro. Nangayaw ka. Yeah, you cannot blame anybody but yourself. Kulang man kayo ng player. Yung key players are still there yung araw. Sabi mo, nandiyan si Paras Magsanok, si Bobby Parks. Walang problema yan. Meanwhile, we have Marlo Aquino going to the free throw line. Dalawang tira ito para kay Marlo Aquino. Marlo Aquino seems to be working on that free throw shooting of his, Dr. J. Yeah, medyo jerky pa rin ang kanyang tira, but I'm sure he gained a lot of confidence with his performance in the 6th game of the finals of the second conference when he went 4 out of 4. Yan, medyo nakukuha niya rin. Kahit jerky, medyo kumakalog pa ang pasok, pero nandyan hindi ka. Maganda naman ang lobo ko ng kanyang tira. Yan ang kailangan na practicein ni Marlo. Under 60%. Inuha na ng bola ni Valdavid ang harapan. Ito si Boybits Victoria. And Valdavid dadaanan si Boybits Victoria. Kaya nga tawag natin dyan, the flash. Isang iglap, nandun sa harap ng bola. Nagdi-dribble ka, sa susunod na iglap, siya na sumusip. Saka si Valdavid has a lot of confidence now in his game. No? I mean, he's playing against some veterans, tulad nila Boybits, sila Johnny. Pero nagkakaroon siya ng kumpiyansa. And a good rebound by Marlo Aquino. Kick out agad kay Valdavid. Tumatakbo na kagad yun si Edwards. Alam niyang yun ang hihingi sa kanya yata Pumukol na naman. He missed this one. No 3-point shot. That was a 3-point attempt. Not really very known for his outside shooting. Medium range. Pwede pa. Bagong import para sa Gordon sa kanilang import na si Cornel Perry. Isang laro pa lamang. Kanila lang sinugi. Ito ang hook shot na sinasabi ni Dr. J, which is his patented move. Unorthodox na Dr. J, kontra-tsempo ang kilos. Minsan nga, sabi nga sa iyo magtao tatlo ang dribble siya, dalawa at kalahati iangat na niya. Kaya nga mahirap talaga depensa kung di mo kilala. So surprise package ito. Palingit, Bolado, ang dalawang pista. Supalpal ka naman! Pero kukunin sana ni Velasco ang bola. Yan ang mahirap kay Marlo Aquino, Dr. J. Hindi mo alam kung kailan niya buburahin ang tira mo. Yeah, as long as Marlo is serious about playing defense and kung hindi mo siya alisin doon sa 3-second area, malaki ang problema mo pag sumasaksak ka. Unang beses naglaro ang Papcola. Tinambakan nila ang kupunan ng Pure Food sa isang out-of-town game sa Tarlac. At ang nanguna sa kanila doon ay si Berhel Meneses to shut the lights out of yung Tarlac State Gym. 36 points, partner. Ang ating Salem 100s replay, yung ng foul, merong supalpal sana yung Byron Houston doon sa ibabaw, trying to provide help, pero may foul sa ilalim Dr. J. Yes, at saka mautak ang ginawa ni Valdavid dito, Chino, because very clear na foul na si Victoria, so he went for the shot. He made the referee see that I was going to do a shot. He really had no shot. Pero because it was in the act of shooting, in the motion of an act of shooting, pupunta siya sa free throw line. Ang dami nang natutunan ni Valdavid, Dr. J, sa kanyang paglalaro dito. It's a violation. Bolado going into the lane too soon. Nullified ang second free throw ni Valdavid. 6:48 remaining dito sa ating first quarter. Lamang ang Gordons ng 4 puntos, 13-9 ang ating talaan. In contrast to the first game, mababa ang score noon. Ito, maaga pa lang, tumatakbo na itong mga kabayo ng magkabilang kupunan, Dr. J. Oh, that's illegal. Pick by Balingit. He just wiped out the bid as he provided the screen para kay Victoria. So, offensive foul kontra Bonel Balingit. Second personal foul ito ng big man si Bonel Balingit, ang Man Mountain para sa kupunan na yun. Nakita niyo yung high pick, moving pick. Boybits Victoria trying to return the favor at foul lang itatawag, a loose ball foul, and so far, yung sa matchup ng mga point guards, itong si Valdavid getting the better of Boybits. Yes, masasabi mo nangunguna. Of course, we know Papcola let go of Eugene Kilban already, kaya pinick up nila ulit si Rick Marata to back up. And then there's of course yung kanyang kapatid ng si Sammy, si Bong Marata. No?
Tumira sa gilid, wala. Dudut Jaworski. Ang naabot niya, yung numero lang ni Byron Houston. Houston's got a great wingspan. Oh, that's a nice shot for Berhel. Alam mo, Paborito. counted na yun eh. Si Berhel Meneses sumabog nung nakaraang laban nila sa Tarlac. Nakapagtala ng 36 puntos. Sending a message across the entire PBA family that he's back, Dr. J. Samantala, illegal defense, kitang-kita si Byron Houston. Kalapat niyan, hindi mo mamimiss ito. Yeah. And he acknowledged it by a finger. All away, wala. Nick Velasco snares the rebound. Marlo is not taking it to the inside. He's throwing away fadeaway shots. Hindi katulad ng nakita mo sa second conference against Holland. He was driving in and using the glass for the layup. Byron Houston, hirap kay Marlo Aquino. Mahirap ang matchup ito. Ito na naman yung alanganing kilos. Sabi sa mga hook. Yan ang hanapin mo dyan. Huwag kang masyado maghahanap ng jump shot. Yung mga semi-jump hook. Magandang kobyahin yung Dr. J. Saka mahirap talaga pantayan dahil bigla kang bibitawan eh. Kontra-tiyempo nga eh. Hindi mo alam kung kailan ipupukol. Tama, Dr. J, no? Yung iba, tatlong dribble. Ito, kumuha ng spasyo. So, palpal na naman. Slightly deflected sa ilalim. And Byron Houston, yung lapad niya, Dr. J, na offset ng Gordon sa sipag nila sa ilalim. Kakaiba yung pangis nitong Gordon sa ilalim sa depensa. Yes, and they're much bigger than he is and taller. Kung talagang titignan mo, hindi naman maliit na tao si Bolado o si Marlo Aquino. First time out, Gordon's up by 5. Team ng, alam mo Dr. J, ginagawa nila ngayon, pinanonood nila yung laban na ito dahil kailangan nilang katapatin ang Gordon sa darating na Martes kung hindi ako nagkakamali. So talagang ini-scout na nila ang team nito bago pa man sila maglaro against Mobiline tomorrow. Bukas si Jaworski Jr. at ibibigay sa kanya ni Noli Locsin. Doon mo makikita Dr. J na hindi lamang si Dudut ang mix, merong confidence sa kanyang tira, pati yung mga kakampi niya. Yeah. Locsin at a 15-footer wide open. Pero binigyan pa niya ng oportunidad si Dudut. That's a 3-point attempt by Victoria. Knocked down. And he made it. Nakatulong pa Dr. J yung pagbabago ng direksyon ng tira, no? Maybe there should have been a foul because I felt that he got hit on the hand on the way down. Pero Boy Bits will take it dahil pumasok. So we still have a 4-point lead dito para sa Gordons. Alam nyo, simula pa lamang halos ito ng ating Governor's Cup at ang tao rito ay isang katutak na. And again, escape act by Edwards, Dr. J. Well, the puntos na ito. Even though he has a 6'6" guy guarding him in Velasco, he's showing so much quickness against him. So baka mamaya maobligang ang coaching staff ng Pop Cola to try to double team him when he gets the ball at low post. Tignan natin if he can pass to his teammates on the outside. Jaworski Jr. defending well. Titira ng malayo si Boybits. This one obviously was short. At ito si Dudut. Dudut getting enough exposure dito. Ang kanyang ama ay nasa Amerika pa. Maybe by Tuesday nandito na. Dapat ngayon daw nandito na eh. Well, pag hindi nila didepensahan yung Gordons, alam mo, Chino, hindi mo maalis sa isang champion na magkaroon ng kumpiyansa. Baski na natalo sila ng tambak. Eh galing sa championship yan, baski na paano may kumpiyansa yung mga players na yan. Berhel Meneses, Pops wala. Rebound ako ni Byron Houston. At si Byron Houston, Dr. J, yung spaso na kanyang nakukuha sa ilalim, napakalaki. Kaya pag pinasakay natin ito sa jeep o sa bus, doble bayad. Mahal ang bayad. Malamang tatlo. Ito ang coaching staff ng Pop Cola at merong isang mama ritong mali ang uniforme. Yan ang tinatawag natin odd man out. Hindi, nakatayo kasi. Ayan, nakatayo, hindi nakita. Nagpan yung camera natin. Si Norman, nakatayo siya. Dark blue. Medyo parang light gray. Mamaya makikita dyan si Norman Black. Ang storya po sa uniforme ni Norman Black, hindi ho nasungkit. Hindi siya, alam nyo sa totoo lang dyan, hindi siya ang mali sa uniforme. Yung buong coaching staff ang mali. Dahil gray day daw ngayon. Hindi, ang nangyari dyan, sabi niyo naman, ako coach eh, kayo mga assistant ko kayo. Kailan lumabas sa itsura ko. And that's a hard foul there by Dudut Jaworski. Houston missed 2 free throws earlier. He'll go back to that area. Dr. J, I wonder, no? Nakita mo yung bungguan sa NBA. Siyempre, hindi natin may kukumpara ang katawan ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Yung mga tag na gano'n na ibinibigay ng mga players natin sa mga imports na to. Natural yun, o ordinary yun sa kanila. No, pag in this case, parang inano ni Jaworski, tinaga, no? So that's a foul. Pero yung mga bangga-banggaan ng katawan, ordinary lang sa kanila yan. You cannot cry about that. Kasama sa laro talaga, no? Saka yung minsan, that's why minsan pag natatawagan ng foul yung mga nagpa-flop na hindi pa tinatamaan, halos konti lang ang tama, katulad ni Dennis Rodman. Parang
Ang feeling ng mga iba, bakit? Di ba? Bakit mo bibigay? Eh, siyempre, pag kumarang ka kay Shaq, talagang babagsak. Talaga iitsa ka doon. Nakakita nyo naman si Shaquille O'Neal dito sa Araneta noon at palagi ko kahit buong isang team, ilagay nyo kay Shaquille O'Neal, dadaanan pa rin niya. Edwards, hindi mo talaga kung titira o papasa eh. He's very, very awkward. 7 seconds on the shot clock. Jump shot, short. Good rebounder by Morelos. Ang bilis ng pasa niya, Dr. J. And Vergel Meneses will take this one. Wala. Kita mo, no? Kalkulado niya kung kailan siya aangat. And he didn't fly that high. You know, he could have easily gone over Baldabit. Kaya swerte na lang siya that he was able to get the offensive rebound. Meanwhile, si Edwards finally being double team. Napansin mo, dino-double team nila after that timeout. Saka naglagay sila ng ibang mukha sa kanya. Si Mar Morelos. Jaworski is open for the 3-point shot. This is going to be short. At quickly, Victoria to Rialubit. Rialubit, babagsak si Dudut Jaworski. Saldi Rialubit from Boy Beach, Victoria. Kailan mag-ingat ng konti si Dudut Jaworski. Second time na nakita natin, same team, no, na bumagsak siya dito nung Commissioner's Cup. Yeah, at saka hindi bumabalik sa tuloy ang safety guard dahil sa 3-point shot niya. Meanwhile, a nice bunker off the glass para kay Baldabit. 5 points in the ball game para kay Baldabit. 4 ang lamang ng Gordon. 2:18 left first quarter. Meneses, binibigyan na isolation. Ang bilis, Dr. J. Isang iglap, nagbago na tira, wala. Dudut Jaworski for the rebound. Quickly. Hindi accurate. He's not as accurate as his dad. Hindi, iba yung tatay. Yung daddy niya, eksakto yan. Sasaluin mo na lang yun. Hindi po pwede yan, Boy Beats. Hindi. Hindi mo kayang gawin yan. Iba yung Marlo Aquino, kahit nakatayo yun dyan, iibahin ang tira mo. Time out ng Gordon. Meron bang nalalabing 1 minute and 56 seconds so far. Ang nakaka-impress, di ba? Pero nakakagulat ay ang import ng Gordon, si Dennis Edwards, already with 10 points. Sino naman nagpapalayo? Itong si Byron Houston with 7 points. Ito ang coaching staff. Actually, yung dalawang assistant lang ngayon ang naiwan. Yes. Upang pangunahan ng Gordon. Yeah, of course, Rino is the head coach right now with Philip Cesar acting as the assistant coach. Pero, you know, in this kind of ball game na hindi masyadong matigas ang depensa, especially in the part of Gordon's, we're going to have to expect a pretty high-scoring ball game unless somebody just tapers off completely. No? 24-20 ang ating talaan at ang koponan po ng Gordon sa kasalukuyan ay nangunguna. Ito yung sinubukang pag-drive ni Boy Bitsky, Marlo Aquino at ipinakita doon sa ating Salem 100's replay na hindi mo pwedeng daanan si Marlo kahit anong gawin mong pagpipilipid dyan dahil isa lang hinahabol niya yung bola. He has very good timing, Chino. And especially if you're a small player, he's not gonna foul you downstairs. He's gonna wait for you para i-release mo ang bola. Doon niya aabangan yun. Kaya he changes your shot. Heason Hideaway has come in to replace si Dudut Jaworski. And Heason, of course, expected to provide the firepower and Vince Heason using his lucky band. Itong tira ni Locsin sana could have brought the house down. Ang ganda ng pagkalipat ng bola from right to left, but he threw his body at a different angle, so medyo mahirap talaga yung tira na yun. Next week, homecoming para kay Noli Locsin as Gordon flies off to Bacolod to face Shell. Sarap ng manok ng Dr. J, yung isol. Inasal. Masarap yan. Masarap talaga yung mga... Ito, Byron Houston creating space underneath at alam ni Houston na itong laro, palagi ko nasabihan na siya, no? Expect the worst. Yeah. I think he is expecting that he'll be fouled hard. There'll be a lot of people fouling him. And he's got to make the free throw shots. However, he's not been doing a good job from that area. Tanya ba? Na-fake lang niya si Marlo in this instance and that's why he got caught. Marlo for once medyo kumagat doon sa kanyang head fake. Houston making that first free throw. Pero kita mo yung trademark ng Gordon at saka ng Ginebra o rather ng mga teams ni Sonny Jaworski. Hindi papayag yan na may titira sa kanila at may opportunity na 3-point play. Ayaw nila yan. Yeah, and they usually have very, very big players on the inside. Actually, bagay sa kanila ito si Houston kung sa kanila naglaro. Oo, maganda nito. Wide body, long arm, tough, you know. Ito mo yung matchup nila ni Noli Locsin. Diba kung may malapat na Byron Houston, meron din kaming Noli Locsin. Ano ka? Edwards is now trying to post up. Bigla na naman ang hook. Pero yan, masama na. Pero makukuha niya yung rebound. Titira na naman. Hindi niya makukuha yung bounce. At makukuha ni Durende sa kapapasok lamang sa ball game. Mga bagong mukha ito except for Houston para sa kumunan ng Pop Cola. Almost changing their starting lineup. Samantala, foul
tatawag kay Valdebit at Bong Marata. Si Marata po ang younger of two Maratas playing para sa Pop Gola. Ano nga kaya nangyari dun sa isang kapatid nila, si Sammy ba yun, naalala mo? Yung isa na naglaro sa UP for a while, nawala na rin. Baka bumalik na sa Cebu ito at doon sumusubok ng kanyang playing career. Well, nakakakita rin tayo ng family ng ganyan, no? Maratas playing, Ben Loizagas, of course, the Pumarens, and I'm sure you remember the Tierras. Meron pa, atras ako Dr. J, yung formative years ng PBA, yung Aldanese Twins, May Guzman Twins pa dati, no? Ate Guzman, galing sa Quadles. Beda yun. Yung Quadles brother. Arnie and Calvin, of course, the late Arnie Quadles. Some substitutions, si Pido Arencio seeing action for the first time, replacing Valdebit. Terry Saldana, na nabanggit ko sa yung reactivate nila, has come into the ball game to replace Marlo Aquino. So, they're not using Wilmer Ong so far. Nasa bench nga pala si Wilmer Ong. Andyan, kompleto sila ng mga tao ngayon. Edwards, Pihit. Kami yung Pihit, Dr. J, pati Pihit talagang iba eh. Mahihilo ka eh. He has got good movement with his feet, and it's all hook. Nakita mo, hook na naman yun. Kanina, iba yung sapatos na ginagamit niya, Dr. J. Ngayon, nagpalit siya. Mukhang nanibago. Doon sa isang gamit-gamit niya, nagbagong pare, susot-sot ngayon ni Edwards. Arencio, who had an eye ailment the past game. Miss niya nga yan. Ito, hindi pa niya alam. Nice Laro, pass. pero yung pasa. Aba, yung Bad Pectus. Alanganin. Of course, Pido Arencio, more known. Bilib ako dito sa Edwards. Mabilis ang adjustment niya sa kanila, no? Sa kanyang mga teammates, no? Parang may basketball sense siya. Only 3 seconds. Ayun, layo ni Dorendes. Hindi niya alam yata. Ayun, tinira ni Lubit. Morelos, Not gonna take count. this one. That's not gonna count. It won't count. So pagkatapos ng ating first quarter, lamang ang Gordons ng ng tatlo. 24-21 behind Edwards.